Praga. Ang orihinal na imahe ng Santo Niño ay ating matatagpuan sa lungsod ng Praga ng Czech Republic. Ayon sa tradisyon, ito ay nasa pangangalaga ni Santa Teresa ng Avila bago ito dalilig sa Bohemia ng Kastilang aristokrata na siya ay kasal sa prinsipe ng Bohemia. Ang kanilang anak na si Prinsesa Lobkowicz ang nagkaloob nito sa mga paring Carmelo na siyang nangangalaga magpahanggang ngayon. Ang imahe na ito ng Santo Niño de Praga ay nasa pangangalaga ni ng Angelita Inocencio at ang kanyang buong pamilya. Santo Niño de Praga. Kaawaan mo kami! Ay recién nacido Santo Niño Jesus. Ang banal na batang Jesus ay inilalarawan bilang bagong panganak na sanggol sa sabsaban na nagbibigay ng mabuting kalusugan. Nasusulat sa Ebanghelyo na ang sanggol na Jesus ay unang sinamba ng kanyang mga magulang, ng mga pastol at ng mga pantas. Ang imaheng ito ay isang replika ng nasa Bethlehem. Ang imahe na lumalahok sa unang pagkakataon sa ating taunang posisyon ay nasa pangangalaga ng pinuno ng Sangguniang Kabataan mula Barangay 98, Mapagtalina na si Ginoong John Rafael V. Enriquez at ng kanyang buong pamilya. El recién nacido Santo Niño Jesus. Kaawaan mo kami! Santo Niño de la Buena Salud. Ang banal na batang Jesus ay inilalarawan bilang Panginoon na nagbibigay ng mabuting kalusugan. Nasusulat sa mabuting balita na ang lahat na may mga sakit ng sari-saring karamdaman ay dinadala sa Kanya at ipinatong niya ang Kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at sila'y pinagaling. Akda ni San Lucas, Kabanata 4, Talata 40. Ang imahe ng Santo Niño de la Buena Salud ay nasa pangangalaga ni Ginoong Edong Francisco at ng kanyang buong pamilya. Santo Niño de la Buena Salud. Kaawaan mo kami! Sagrado Corazón del Niño Jesus. Inilalarawan sa imaheng ito ang dakila at kabanal-banalang puso ni Jesus. Ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila. Gayon din sabi ng Panginoon, ay pasanin ninyo ang aking pamato. Matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makatatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Ang imahe ng Sagrado Corazón del Niño Jesus ay nasa pangangalaga ni Ginoong Cristian Pablo Cuaderno at buong pamilya. Sagrado Corazón del Niño Jesus. Kaawaan mo kami! Ay na, papapasabot na naman. Santo Niño de la Paloma. Ang imahe ng banal na batang Jesus na may kalapati ay naglalarawan sa Panginoon na napupustos ng banal na Espiritu. Ayon sa salaysay, ukol ng mabuting balita ng kabautismohan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig, nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang malapangko at tumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong pinalulukan." Mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 3, Talata 13.
Ang imahe ng Santo Niño de la Paloma ay nasa pangangalaga ni Ginoong Ruel Bensoy Tempo at kanyang buong pamilya. Santo Niño de la Paloma, Kaawaan kami. kawaan mo po kami. El Niño Rey. El Niño Rey. Ininalarawan sa imaheng ito ni Jesus bilang hari. Ilang Or ulit na ilang sinaad sa banal na kasulatan na si Jesus ay isang hari. Sa simula pa lamang ng kapanganakan, ay nagpunta na ang mga bantas mula sa silangan sapagkat nakita nila ang kanyang pagkain at sila ay nagtungo sa Bethlehem upang sambahin siya. Ayon sa aklat ng Pahayan, Kabanata 12, Talata 14, lulubugin sila ng Sorry. sapagkat ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari, ang mga tinawag na ang hirap at ang mga tamad ay akong makakasama. Ang imahe ng El Niño Rey ay nasa pangangalaga ng ating kapatid na si Ginoong Ruel S. Bayon at ng kanyang buong pamilya. El Niño Rey, Kalooy kami. Santo Niño de Pandacan. Ang imahe na ito ay hilok mula sa matigas na kahoy mula sa bansang Mexico. Sinasabing natagpuan ng mga batang naglalaro sa lubluban ng kalabaw na napapaligiran ng mga halamang pandan noong huling bahagi ng ika-16 na raan. Dinala upang iluklok sa simbahan ng Sampalo na dating nakakasakop sa Pandacan. Subalit, himala na ito ay bumabalik sa lugar na pinagkakitaan ng mga bata. Kaya nagpasa ang mga pinuno ng simbahan na pagtayo ng simbahan doon. Ang buling-buling ay pista na alay ng mga tagapandakan sa ngalan ng kanilang patron. Tradisyonal na ipinagdiriwang ang pista tuwing ika-14 ng Enero. Ang imahe ng Santo Niño de Pandacan ay nasa pangangalaga ng pamilya Antena. Santo Niño de Pandacan, Kaawaan mo po kami. Santo Niño de Ibahay. Sinasabi na noong ika-16 na siglo ay isang mangingisda sa ilog ng Ibahay sa lalawigan ng Aklan ang nakalambat ng isang piraso ng kahoy na may wangis na isang bata. Kumalat ang balita ukol doon hanggang tumungo ang pari upang hingin ang kahoy. Nang ito ay dadalhin sa simbahan ng Boboan, ay naging napakabigat nito. Napakabigat nito at hindi mabuhat. Subalit kung patungo ng Ibahay ay napakadalin-dalin doon. Inumit ang mukha ng bata sa kahoy at tunay na nakawangis ng Santo Niño. Ginaganap ang pagsuwing o paglilipat ng Santo Niño mula sa Raktoki patungo sa altar ng buong kasiyahan at galak. Doon din ginaganap ang ati-atihan na siyang pinagmulan ng ati-atihan. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng Sangguniang Kabataan Chairperson ng Barangay 166, Binibining Micaela Isabel Sibra at kanyang buong pamilya. Santo Niño de Ibahay. Kaawaan mo kami. kaawaan mo po kami. Tondo. Santo Niño de Tondo. Tatanda. Ang kakulangan sa tala ay nagpapakita ng dalawang bersyon ng pinagmulan ng galing na imahe ng Santo Niño de Tondo. Una ay sinasabing handog ng mayamang mangangalakal mula sa Acapulco. Ang isang salaysay ay buhat sa Cebu. Subalit, di may kakaila
na ang Santo Niño sa Tondo ang ikalawa sa pinakalumang debosyon sa Batang Jesus sa Pilipinas. Na mula pa noong pagkakatatag ng Maynila noong 1569, noong 1972 ay nilapastangan at ninakaw ang mapaghimalang imahe. Sa loob ng panahon na ito ay wala sa kanyang gambana ay di humupa ang pag-ulan na nagdulot ng mataas na pagbaha sa buong Luzon. Sa pagsusumikap ng mga panalangin at gawa ng taong bayan ay muling nabawi ang imahe. Ang lakbayaw ay ginaganap taon-taon sa Tondo bilang pagpupugay sa Santo Niño. Ang imahe ng Santo Niño de Tondo ay nasa pamangalaga ng pamilya Gomez General. Santo Niño de Tondo, Kawan mo kami! Kawan mo po kami. Oo, Santo amin yun. Niño de Cebu. Ang pinakapipitagang imahen sa Pilipinas, handog ni Fernando Magallanes at ng mga Espanyol kay harang humamay nang maganap ang unang binyagan sa Cebu noong taong 1921. Makalipas ang 40 taon mula nang umalis ang hukbo ni Magallanes, ay bumalik ang mga Espanyol sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi at muling natagpuan ni Juan de Camus ang mapaghimalang imahe. Ipinrosesyon at inulong-ulong patungo sa pinatayong simbahan ng mga Fraile Agustino at itinatag ang Cofradia de Santo Niño de Cebu. Mula noon ay walang patig na pagdiriwang at naging ugat ng lahat ng kapistahan ng Santo Niño sa buong bansa. Ginaganap sa karangalan niya ang sinulong tuwing Enero at ang hablag tuwing buwan ng Abril. Pinagkalooban ng Kanonikang Corona ni Papa Juan Pablo XVII, 60 taon ang nakakaraan bilang pagdiriwang sa 400 taon na tuwing pagkakatakbo at itinanghad ang Basilica Minore sa kanyang dambana. Ang replika ng Santo Niño de Cebu ay nasa pangangalaga ng pamilya Jeronimo de la Cruz. Santo Niño de Cebu! Kalooy, ikita! Ang festejado Señor Santo Niño de Malibay. Masawak. Noon pa mang mga sinaulang taon ay may pamilintuho na sa banal na Batang Jesus bayan ng Malibay. Mga taong 1970 sa pagpupursige ng ilang parokyano ay ginanap ang masayang pista ng Santo Niño na may paligsahan ng pagsasayaw. Ito ay sinusugan noong dekada 80 ng sayawan at prosesyon sa lansangan. Buhat noon ay inaabangan at naging malaking kasiyahan sa buong lungsod ng Pasay ito at sinundan ng iba pang mga parokya sa Vicariato. Upang magpatuloy ang pagtustos ay ipinasya na isama sa sistema ng pag-Hermano Mayor sa pamamalakad ng Komite de Festejos. Taong 24 nang malaman ni Ginang Asming Protaso na siya ay may malubhang karamdaman. Kinakailangan siyang dumaan sa matinding gamutan. Matalim din silang nanalangin ng kanyang pamilya para sa kanyang kagalingan at ipinagpalagay na pangalawang buhay ang ibinigay ng Panginoon. Nang sumunod na taon ay nabigyan siya ng pagkakataon na maging Hermano Mayor ng Santo Niño.
Nais niya na ibahagi ang biyaya at bilang pasasalamat ay ipinalilok ang imahe ng Santo Niño na ito bilang handog sa bayan ng Maliban. Mula noon ay naging daluyan na ng mga pagpapala at mga pautuo ng himala ang imahe. Ang imahe ng Santo Niño ng Maliban ay nasa pangangalaga ng Komite de Festejos at ng kasalukuyang Hermana Mayor bilang Virginia Estimo Portor. Here. Señor Niño de Maliban. Kaawaan